Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Chessable Masters Champions Chess Tour and ang titingnan po nating laban ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmasters Wesley So and Super Grandmaster Magnus Carlsen. So ito na actually yung pinakamabigat na kalaban dito ni Wesley. And tignan natin anong nangyari sa match nila. Ayan, so punta tayo sa kanilang game. Ito po yung naging crucial game, yung critical game ng kanilang match. White po si Wesley and black si Magnus. Ito nag-start with D4. Ayan. So Knight F6, C4, G6. Knight C3 and then Bishop G7. Ito na po yung start ng King's Indian opening. And actually, medyo surprising po ito para kay Wesley kasi hindi ko nakikitang nagki-King's Indian si Magnus. So usually ang tira ni Magnus yung mga E6 eh. Tapos magdi-D5, mga Queen's Gambit or Queen's Indian. Yung King's Indian, hindi tinitira ni Magnus yan. So nag-E4, D6, Bishop E2, castling, Knight F3, and then E5. So ito po, main line ng King's Indian defense. Castling and nag-Bishop G4. Ayan. So makikita natin dito si Wesley gusto niya rin ng fighting chess kasi pagka King's Indian po meron ng mga linya dyan na panabla, no? For example, pwede niya palang gawin kain itong exchange variation na ganyan. And napaka nahirap na pong manalo dyan kapag ikaw yung black kasi parang ang main line dyan, kakain dito, kain, C6, and then Bishop C4. Siyempre, pagka wala na pong Queen, medyo madali na pong itabla. Ayan. Pero fighting chess ang gusto ni Wesley. Nag-castling siya. And nag-Bishop G4 si Magnus. Ito mong tirang ito, parang ngayon ko lang nakita yan eh. No? Kasi ang main line po dyan, ako po bilang King's Indian player, Knight C6. Ayan. So D5, Knight E7, tapos mamaya Knight E8 and then F5. Yan po ang main line. Pwede ring mag Knight A6. Yan, Bishop E3, tapos Knight G4, main line din po yan. And of course, yung classical na Knight D7. So usually Knight muna ang nilalabas. Pero ang ginawa ni Magnus nag-Bishop G4, ito po makikita natin kakaiba talaga ang parang utak ni Magnus eh. Nag-Bishop E3 and then kinapture yung Knight. So binigay kagad ang Bishop pair kay Wesley. So sa unang tingin po, dapat lamang na ang White dito. Ayan, kasi Bishop pair na, hawak na yung Bishop, no? Pero E takes D4, Bishop takes D4, Knight C6, Bishop E3, so atras lang muna, Knight D7, Queen D2, and then nag-Bishop takes C3. So ang ginawa ni Magnus, binigay niya yung dalawa niyang Bishop. Talagang mahirap pong intindihin yung chess ni Magnus eh, no? Ako hindi ko po ibibigay itong Bishop kong itim para sa Knight kasi magkakaroon ng weaknesses around the King. So ewan ko kung preparasyon ni Magnus ito or naisip lang niya over the board. Pero parang marami siyang mga break na rules pero sa kanya lang po yan effective. Pag ako gumawa niyan, definitely mamamati na po kagad yung yan eh, yung black dyan. Ayan. So dito nag-Rook E8, Rook Fe1, and then Queen F6. So pinalit ang Queen. Alam naman natin si Magnus ang gusto po niyan, endgames. And nag-Bishop D2, Queen takes C3, Bishop takes C3. And dito po si Magnus nag-Knight C5. Ayan, so ito na yung critical position ng kanilang laro. At tingin ko ito yung simulan ng mga problema ni Wesley eh. Yung tirang B4. Ang dami pong problemang nangyari dahil dyan. Although okay lang daw po yan, sabi ng ating engine, pero puro problema ang binigay, no? Instead of B4, siguro ang mas maganda B3 lang. Ayan, kunat lang.
ang mangyayari malamang knight e5, rook e3, and then pagka-capture, of course may double pawn pero malakas naman ang bishop. Siguro lamang ng konti ang itim. Ayan. So tignan natin anong nangyari pagkatapos ng b4. So pagka b4, may knight a4, tinamaan ang bishop sa c3. Of course umatras, no, bishop d2 para depensado pa rin ang b4 square. And then ngayon knight b2. At ito na ang simula ng mga problema kasi yung c4 pawn napakahirap pong depensahan, no? So halimbawa mag-bishop e2 ka dyan, may iwanan ng depensa yung e4 pawn. Kapag naman nag-rook ac1 ka, tatamaan ka naman ng fork. So ang hirap depensahan nung c4, yung knight talon na ng talon. So dito nag-rook ec1, only move, and then nag-knight d3. So tinamaan na naman, na fork na naman ang dalawang pyesa. So yung rook under attack, yung pawn sa b4 atakado rin. And pag yan po dinipensahan ng rook cb1, merong knight d4. So papasok-pasok na yung mga knights. Under attack yung bishop, may threat sa knight c2, kulong yung rook, tas may pressure sa e4. Talagang puro problema po ang naging dulot nung move na b4 na yon, no? So dito ang ginawa ni Wesley, nag rook c3 na lang, binigay na lang yung pawn sa b4. So syempre yan kinain ni Magnus, capture, rook b3 para nakapin, may pressure sa b7, and then nag a5, a3, and knight d4. So parang inabot ng combo si Wesley, kasi pagka-push niya, parang hindi na siya nakahinga, talon ng talon yung mga knights, no? Rook b2, knight bc2, pumasok na naman yung knight, threat yung rook, threat yung pawn. So kailangan mag-rook a2, knight f3, gf3, and then knight d4. Once again, threat na naman po yung pawn sa f3, and pag yan na-capture, pati yung pawn sa e4 maka-capture din. So dito, parang na-force na si Wesley kumain sa b7. Kasi pagka dumipensa ka pong ganyan, pwede kang mag b6, tapos one pawn down kang buong buo, and yung pawn structure mo basag-basag. So hindi po pwedeng mangyari yan. Kailangan gumawa na ng counterplay. So rook b7, knight takes f3, king g2, knight h4 check, king h3, rook takes e4, naubos ang center pawn ni Wesley, rook takes c7, and then knight f5. So dito, one pawn down bombo, although pwede pa naman dumipensa kasi one pawn down lang naman yan, no? So nag-rook b2 si Wesley para mag-battery sa 7th rank, and dito nagkaroon ng chance kasi nagkamali po si Magnus, nag-rook e2 siya, question mark. Ayan. So ang mas maganda dapat rook d4 para hindi makakapunta yung bishop doon sa malakas na diagonal, kasi pagka bishop c3 merong fork. So ayan po yung parang maliit na pinagkaiba lang nung rook e2 sa rook d4. Ayan. So pagka rook e2 nakapunta ang bishop, ang lakas doon sa diagonal. Ngayon pagka capture, parang na tied down yung rook sa depensa sa back rank kasi palagi pong mache-checkmate. So dito medyo nagka-chances si Wesley. So h5, a4, g5, f3, makikita natin medyo maliit na lang yung lamang, no? And dito nagkakapalitan na, medyo nag-equalize na. Kahit one pawn down, malakas kasi masyado yung bishop. Ayan, so nag-equalize na yung pawn. So, pwede natin i-fast forward ng konti, naka-equalize na si Wesley. So malapit na mauwi sa tabla, actually parang drawish na no? Kasi wala nang mga pyesa. Kaso dito, umaangat yung king, napunta tayo sa mating net. Ayan, fast forward natin ng konti. Pagka king e4, makikita natin yung king, magki-king f3 dito si Magnus, and then mamamate. So merong konting danger, halimbawa mag a6 tayong ganyan, king f3, rook a1, matchas. Okay?
So nag-group B8, para pagka nag-king F3, merong check, pang iwas sa mate, knight E3, and then may bishop B6. Ano? Dito nag-rook A4, para walang check. And ngayon, pagka rook B3, F5, ayan po ang nangyari, nakita nyo sa oras, nag-0-0 yung oras ni Wesley. Medyo nakalimutan niya yung clock, na down clock. So natalo po si Wesley sa down clock, no? Ang hirap nung pinagdaanan niya, tumalon-talon yung knight. Nung naka-equalize na, natalo lang tayo sa down clock. Ganyan po ang naging crucial game kasi natalo ng isa and then natabla po yung tatlo. Kaya natalo si Wesley sa match niya against Magnus Carlsen. 2.5, 1.5. Ayan, so ito yung quarterfinals. Although ang good news po dyan, winners bracket naman ito. So meron pang losers bracket. So buhay pa si Wesley dito sa tournament. And ang makakalaban niya sa losers bracket, si Alireza Firouzja. Ayan, so si Firouzja yung kumuha ng candidates spot ni Wesley. Ayan, magtutuos sila ngayon. Ayan po, maganda, abangan natin mamayang madaling araw, 12 midnight yung laban nila. So hindi ko alam kung today yan or bukas. So abangan na lang po natin. And maganda panoorin yung match na yan. Kasi kung sino mananalo dyan, siya talaga dapat yung papasok sa candidates. Kasi parang nagano na sila eh. Nagtuos na sila. Hindi yung naka-shortcut si Firouzja, di ba? Alam niyo naman po yun nangyari. So ayan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo ang ating video. And kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.